ko pong mag-record. Ayan. Ayan. Tigtilaok, tama si Luis. Pwede rin kokorokok. Diba, mga bata? So, number 2. Ano kaya ang nagagawang tunog niyan? Yung number 2. Sino kaya ang pwede? Kaiser. Kaiser? Me. Ayan, me. O, anong hayop yan, Kaiser? Goat. Kambing. Ayan, goat or kambing. Ang nagagawang tunog ng goat or kambing, Kaiser, ay? Me. Me. Very good. How about number 3? Number 3. Anong hayop ito? Abigail. Abigail? Anong hayop kaya ito? Pig. Pig. Anong nagagawang tunog ng pig? Sige, kaya mo yan. Ano kaya nagagawang tunog ng pig? Oink. Oink. Ayan, very good. Oink, oink. How about number 4? Ano kayang hayop ito? Sige, Ayesha. Ayesha? Ano kayang hayop ito? Huminto po si Ayesha. Ayan, Ayesha. Ano kayang hayop ito? Yung number 4. Nagpuputol-putol po sila. Medyo mahina po yung internet po. Hindi po natin marinig po. Sige po, tatawag na lang po muna po ako ng iba po. Humihinto po. O sige po. Ayan, baka. Anong tunog? Anong tunog kaya nagagawa niya, Ayesha? Ayan. Oh, ang haba nun, naka. Okay, how about in last one, number 5. Ano kayang hayop to? Jasmine. Anong hayop to, Jasmine? Tawag ka na. Very good. Kwak, kwak po. Ayan. Anong hayop muna ito? Anong hayop kaya yung number 5? Kwak, kwak, kwak daw yung ano yung nagagawa niyang tunog. Anong hayop kaya ito? Ito ay isang... Sige nga, pwede bang may tumulong kay Jasmine kung anong hayop po ito? Sino pwedeng tumulong kay Jasmine? Okay. Ayan. Manok ba, Christine? Yes, Kiana. Anong hayop ito, Kiana? Ayan, ito ay isang bibe. Very good. Ngayon naman, yung iba sa atin, nadaanan na po ito. Dinaanan lang po natin yung mga hayop kasi nasagutan na po natin ito nung Friday. So, nakita ko yung iba sa atin, nakasagot na nito yung isusulat yung tamang huni o tunog ng mga hayop. So, ngayon naman, pupunta naman po tayo sa tunog ng mga sasakyan. Ano nga po ulit ang pag-aaralan natin ngayong umaga sa ating MTV? Bukod sa tunog o huni ng mga hayop, anong pag-aaralan natin? Aloysa? Anong pag-aaralan natin sa oras na ito? Aloysa? Mag-unmute ka na. Pa-unmute po. Ano kaya? Tunog ng mga? Sasakyan. Ayan, tunog ng mga sasakyan. So,
siguro naman nakita na tayo ng mga sasakyan, no, mga bata. So sa katapusan nito, dapat inaasahan tayo, mga bata, na napapakinggan natin yung kwentong babasahin ni teacher, or kaya kung wala si teacher, babasahin pwede ni nanay o ni tatay, nasasagot po yung mga tanong hindi sa kwentong napapakinggan natin at nakakapagbigkas ng tamang tunog ng mga sasakyan na nasa larawan. So ito yung kakantahin ni teacher ngayon. Ngayon, kakantahin ni teacher ang May Mga Sasakyan ni Jeffrey E. Guevara. Jeffrey E. Guevara. So, makinig mabuti yung sa kakantahin ni teacher. Ayan. Pasensya na sa boss ni teacher, panira sa sa umaga ninyo. Ayan, kakantahin ni teacher yung May Mga Sasakyan. Sa tono ng may mga bibe. Alam niyo ba yung may mga bibe? Yung may mga bibe akong nakita, mataba, mapayat, mga bibe. Ngayon, kakantahin ni teacher yung may mga sasakyan sa tono ng may mga bibe. Okay, ready na? Pwedeng sabayan si teacher. Okay, 1, 2, 3, go! May mga sasakyan akong nakita sa lupa, sa tubig at sa himpapawid. May jeep, ang busina ay pip, pip, pip. Chug, chug, chug naman ang sa tren. O, anong susunod doon? Pakinggan natin maigi kasi magtatanong si teacher mamaya. Ayan. Ang ingay ng barko ay pot, pot, pot. Broom, broom, motorsiklong kay bilis. Ngunit may isa sang himpapawid. Maririnig ang ing, ereplanong kaibig, ibig. Okay, ngayon napakinggan natin yung kinanta ni teacher. Ano-ano nga po ang mga sasakyan na nabanggit sa kanta natin? Ano kaya yung mga nabanggit sa kanta natin, mga bata? Yes. Pwede mo bang sabihin, AJ, ano yung mga sasakyan na nabanggit ni teacher dun sa kanta niya? AJ? Yan. Ano kaya ang sasakyan? Yung nabanggit ni teacher dun sa kinanta niya? Ayun, sige, sagot ka. Ano kaya? Sige natin, ako na ba dito? Wala pa na ba doon? Masasagot yan pagka walang kasama. Ma'am, kayo na lang po mag-on tsaka off ng po? Ng Ano audio po, kapag in-on, ng mic po? Kapag in-off ko po, as in off po, Daddy, hindi po. Kayo na lang po ba? Hindi, tingnan po natin po Kapag in-off po kasi mawawala po. Mga mami, so hindi ko na lang po si AJ kasi wala po yung magulang po niya. So AJ, ano yung mga nabanggit ni teacher na sasakyan dun sa kanta? Meron ka po ba natandaan? O yan, sige. Magpapatulong tayo sa iba. Sino ang pwedeng tumulong kay AJ? Wala siya. Kanang gamitin mo kamay kanan. Daddy, medyo... Ayan, sige. Jake Matthew. Jake Matthew, ano yung mga sasakyan na nabanggit doon sa awit? Yes? Ayan, jeep. Ano kaya nagagawa? Anong tunog ang nagagawa ng jeep? Anong tunog kaya? Beep. Ayan, very good. Beep, beep. Ganon. Sige nga, ulitin mo nga po ano ang tunog na nagagawa ng jeep. Jacob? Ano nagagawa ang tunog ng jeep? Ano nagagawa ang tunog ng jeep, Jacob? Ayan, pip, pip, pip. Okay, bukod sa jeep, ano pa yung narinig? Ano pa yung sasakyan na nabanggit sa kanta? Ano pa kaya? Sige nga po. Jade.
Jade. Ano pa nabanggit doon sa kanta? Ano pang sasakyan? Jade? Jade, ano pa nabanggit doon sa kanta natin? Jade? O sige, wala po ata mag-a-unmute kay Jade. Pwede bang sumagot si Christine? Christine. Ano pa yung nabanggit na? Ito. Po? Ano po? Aeroplano. Ayan, eroplano. Aeroplano. Anong tunog ng eroplano? Anong tunog po ng eroplano? Ing, ing, ing. Ayan. Ing! Ing, ing, ing. Ayan, yun po yung tunog ng eroplano. Bukod sa eroplano at jeep, ano pa ang nabanggit na ibang sasakyan? Pwede bang sumagot si Yuna? Yuna, ano pa yung ibang sasakyan natin? Motor. Ayan, motor. Anong tunog daw ng motor? Broom. Broom. Ayan, broom, broom. Parang nahihiya si Yuna dun sa pagsagot, ha? Meron pa ba? Meron pa ba tayo nakaligtaan na sasakyan na narinig natin sa kanta? Yes. Sino pa pong pwede sumagot? Plane. Plane, ano pa po? Yung ibang sasakyan na narinig natin sa kanta. Tren po. Ayan, tren. Anong Tren tunog po. ng tren? Anong tunog ng tren? Tutut. Tutut. Ulitin mo nga, anak. Parang iba yung narinig ko, ha? Isa pa nga. Ayun. Ayun. Chug, chug. Ayun po ang tunog ng isang tren. Salamat naman, Klein. So, saan natin sila makikita? Unahin natin yung jeep. Saan kaya natin sila makikita? Anong klase kaya? Barko. Ang tunog ng barko. Ayan, saan kaya natin sila makikita? Unahin muna natin yung jeep. Saan kaya yun? Sa lupa, sa tubig, o dun sa himpapawid? Yes, Eyus. Eyus, saan natin makikita yung jeep? Lupa. Ayan, sa lupa. Very good. Tren, saan naman natin makikita ang tren? Ang tren, saan mo makikita? Kevin Kurt. Kevin, saan natin makikita yung tren or train? Kevin? Hello po, Kevin? O sige po, wala pong mag-ano kay Kevin. Si ano muna, Kiana. Kiana, saan kaya natin makikita yung tren? Sa lupa, sa tubig, o sa himpapawid? Ayan. Himpapawid. Yung tren, sa himpapawid ba natin nakikita yung tren, mga bata? Sige nga. Ayan, sa lupa natin nakikita Lupa. ang tren, mga bata. Okay, next naman. Saan naman natin nakikita ang eroplano? Sa lupa, sa tubig, o sa himpapawid? Okay. Himpapawid. Mami Christine Joy, nagtatawag po ako. Tinatawag ko po yung nakataas ng kamay. Baka pwede, mag-unmute na lang po ako. Mag-ask to unmute na lang po ako para hindi po na para nakakapagbigay po tayo ng chances po sa ibang bata po. Thank you po. How about Jade? Saan natin nakikita ang eroplano? Eroplano, Jade. Saan natin nakikita ang eroplano? Sa lupa, sa tubig, o sa himpapawid? Jade? Okay po. Sige po. Matthew? Matthew?
Hugo, saan po natin nakikita ang eroplano? Himpapawid. Ayan, sa himpapawid. Very good. May nakalimutan din tayo kanina. Yung barko. Saan naman natin makikita ang barko? O sige, Christine. Saan natin makikita ang barko? Saan po? Saan po natin makikita ang barko, Christine? Dagat. Ayan, nakikita natin ito sa dagat. Very good. So makikita natin itong sasakyan na to, ito ay pantubig. Meron tayong mga sasakyan na panlupa, ito yung may mga gulong, yung pandagat, yung mga barko, mga bata, mga bangka, at yung sa himpapawid naman po, ito yung mga eroplano, yung hot air balloon, yun po yung mga example po o halimbawa ng mga iba't ibang sasakyan. So makikita natin po sila. So etong mga sasakyan na to, mga bata, Magkano ba yun? so ito pong mga sasakyan na to, meron silang tunog. Yung mga tunog ng mga sasakyan, mga bata, iba't iba. So dapat natin malaman ang kanilang halaga upang sa kalsada di tayo mataranta. Maging sa dagat at himpapawid, huwag mabalisa, jeep, tren at motorsiklo, mga huning ating hilig ang barko na may sa dagat mo'y maririnig at sa himpapawid eroplano'y yumayanig. Ayun yung mga iba't ibang sasakyan natin. So, pwede ba kayong magbigay ng ibang halimbawa ng sasakyang panlupa? Ano pa kaya yung mga sasakyang panlupa at ang tunog nito? Yes, plane. Ano pa yung mga sasakyang panlupa? Ano pa po? Kotse, ma'am. Ayan, anong tunog ng kotse? Ayun, pip-pip pa rin. Katulad ng busina sa jeep, mga bata. Bukod doon, meron pa ba tayong ibang sasakyan na alam po? Sasakyang panlupa? Yes, AJ. Meron ka pa bang ibang sasakyan na alam? Wala po mag-a-unmute kay AJ po. How about, sino pa kaya? Kaiser. Ano pa ang sasakyang panlupa natin? Bus. Ayan, ano kayang tunog ng bus? Bus. A truck. Ayan, okay, truck. Anong tunog ng mga truck? Medyo mahirap yung tunog po no? How about, sino ang alam ang sasakyan ng ambulansya? Ambulansya, mga bata. Sige nga. Dwayne. Ano kayang tunog? Alam mo ba yung ambulansya, Dwayne? Ayun, very good. Diba, ganun po yung tunog ng isang ambulansya. Iba't iba yung tunog nila. Kapag ngayon, alam niyo yung mga tunog ng mga sasakyan, mga bata, hindi kayo matataranta kasi alam niyo yung mga tunog nila. Yung mga sasakyan, meron silang iba't ibang tunog. Para alam nyo, ay, ambulansya yun. Ay, fire truck yun. Di po ba? So, naririnig po natin, mga bata. Kaya sila may iba't ibang tunog. Okay. Ngayon, sasagutan naman natin to. Makikita natin ito sa ating module po. Pakikuha nga po yung mga module natin, mga bata. Tapos sasagutan po natin to. Buksan po natin ang MTB po natin, module po natin. Buksan po natin yung MTB module po natin. Tapos sasagutin natin yung mga tanong. Bibilugan natin ang letra ng tamang sagot na ayon sa kanta na narinig natin. Sige po. AJ, ikaw yung nag-unmute.
AJ, ikaw yung nag-unmute sa sarili mo? Marunong ka na mag-mute tsaka unmute? Marunong ka na mag-unmute? Ibig sabihin yung parang sasara mo yung sounds? Marunong ka na? Ayan. So, ready na po ba? Taas nga po ang kamay nang tapos na. Taas nga po ang kamay nang tapos na. Nakuha na po ang MTB module. Ayan. Very good, Luis. Mute ulit natin, AJ, ha? Kasi nagpa-pop up po eh. Sa'yo po mag-aano yung sa video. Ayan. Ready na si Kaiser? Ready na rin si Luis Natalie. Ready na si Crisandra. Okay, very good. Ready na si Abigail. Sino pa po ang ready? Ready na rin si Dwayne. Ayan, nakataas ang kamay. Si Jake, si Ayu, si Ayesha. How about Ethan Joseph? Ready ka na po? Ready na ba si Ethan? Ready na rin si Aloysa na kumakagat ng biskuit? Tumatawa siya. Okay lang yan. Very good. Si Christine. How about Jade? Jade, okay ka na po? Ready ka na? Ready ka na rin, AJ? Ayan. So, number 1. Number 1 po. Ayon sa kanta, saan natin madalas nakikita ang mga sasakyan? A. Sa kusina, sa opisina at sa kwarto. Letter B. Sa bukid, sa ilog at sa bundok. Letter C. Sa lupa, sa tubig at sa himpapawid. O letter D. Sa bahay, paaralan at palengke. Taas nga po ang kamay, tapos na. Okay, may nakita na akong mga tapos. Ayan, very good. Tapos ka na, AJ? Okay, number 2. Number 2. Anong sasakyan ang hindi nabanggit sa kanta na inawit ni teacher? A. Barko. B. Eroplano. C. Ambulansya. O letter D. Jeep. Ano ang hindi nabanggit ni teacher dun sa kanta? A. Barko. B. Eroplano. C. Ambulansya. Letter D. Jeep. Tana po si Klein, si Jake, si Christine, si Kaiser, si Ethan, si Luis, Ayus, tapos ka na po? Done ka na po? Ayan, very good. Jake Matthew, sabi ni Jake Matthew. Ang cute. Ayan, next. Number 3. Ayon sa kanta to, ayon sa kanta, nasaan ang kwento? Nasaan ang eroplano, mga bata? A. Ayon sa kanta, nasaan ang eroplano? A. Sa himpapawid. B. Sa lupa. C. Sa tubig. O letter D. Sa daan. Nasaan po ang eroplano? Saan daw yung eroplano? Saan daw natin ito makikita, mga bata? Letter A. Papawid. Nagsasagot lang tayo, mga bata. Okay, number
4. Number 4. Sa inyong palagay, ano ang naitutulong ng mga sasakyan na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Para saan ba yung mga sasakyan, mga bata? A. Natututo tayong magbasa at magsulat dahil may mga sasakyan. Letter B. Nagsisilbi itong transportasyon sa tao, produkto at iba pang bagay. Ibig sabihin ng transportasyon, na isasakay dito yung mga gamit, mga bata, yung mga tao, at iba't iba pang mga bagay. Tapos, letter C naman, nagiging mabuting tao tayo dahil may mga sasakyan. O letter D, nagdadala ng maraming pagkain daw yung mga sasakyan. Ano kaya ang tamang sagot? Isulat lang po natin. Taas ang kamay na tapos na po. Okay, number 5. Bakit kaya may iba't ibang tunog ang mga sasakyan? Bakit daw may iba't ibang tunog yung sasakyan? Nabanggit ni teacher yan sa isa-isip natin kanina. Kasi po, A, para malaman yung pagkakaiba-iba nito. Letter B, para maging maganda daw. Letter C, para maingay daw sa kalsada. O letter D, para mabingi ang mga tao. Okay. O sige, balikan muna. Tignan muna natin po Okay, balikan nga po natin yung number 1. Sagutin na natin para mamaya i-record na lang po ni teacher. Okay, number 1. Tatanong ni teacher ayon sa kanta, saan natin madalas makikita ang mga sasakyan? Saan daw po? May sagot po pala dun, hindi po pala na-edit. Okay. Saan nga po ulit natin makikita? Number 1. Sige po. Jade? Jade, ayon sa kanta, saan natin madalas makikita ang mga sasakyan? Wala pa rin po mag-aano kay Jade. Sige po, ikaw na lang po. Jasmine. Jasmine, saan natin makikita ang mga sasakyan? Sa kusina, opisina, at kwarto. B. Sa bukid, sa ilog, at sa mga bundok. Letter C. Sa lupa, sa tubig at himpapawid. O letter D. Sa bahay, paaralan, at palengke. Saan po? Letter? Anong letter yon? Letter? Yes po? Ayan, letter C, mga bata. Okay. Kung C ang sagot po natin, lagyan po natin ng check ang ating mga module o yung sinasagutan po natin. Lagyan natin ng check. Okay, number 2. Ayan, anong sasakyan ang hindi natin nabanggit sa kanta? Anong sasakyan? AJ, anong sasakyan ang di nabanggit sa kanta? Ano kaya? A, barko. B, eroplano. C, ambulansya. O letter D, jeep. Ano kaya hindi nabanggit ni teacher kanina? Barko ba, eroplano, ambulansya, o jeep? Ambulansya. Ayun, very good. Ambulansya. Ang ambulansya ay letter C. Very good, AJ. Okay, ngayon lagyan din natin ng check yung mga papel natin, mga bata. Na-checkan na po. Okay, number 3.
Ayon sa kwento, ayon sa kanta, nasaan ang eroplano? Saan natin ito makikita, mga bata, yung eroplano? Ayesha. Lapit. Ayan, ang eroplano ay makikita natin sa letter A. Very good. Sa Himpapawid. Kung letter A po ang sagot natin, lagyan din po natin ng check, mga bata. Okay, number 4. Sa inyong palagay, ano ang naitutulong ng mga sasakyan na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Anong sagot natin? Yes. Crisandra. Saan kaya, sa iyong palagay, ano kaya naitutulong ng mga sasakyan na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Crisandra? Ano pong sagot mo po? Ayan, letter ano po? Ayan, letter B. Ang letter B, mga bata, ito daw yung mga sasakyan ginagamit natin sa transportasyon. Ibig sabihin, para makapunta tayo sa iba't ibang lugar, sinasakyan natin o kaya ng iba't ibang bagay, ng pagkain, ng mga gamit. Iyon po yung ibig sabihin po nun. Okay, number 5. Bakit kaya may iba't ibang tunog ang mga sasakyan? Anong sagot mo, Yuna? Bakit may iba't ibang tunog ang mga sasakyan? Anong sagot po natin? Para po malaman. Malaman ng ano? Malaman ang? Para malaman, anong sagot mo? A, para malaman ang pagkakaiba nito. B, para maging maganda. C, para maging maingay sa kalsada. O letter D, para mabingi ang mga tao. Anong sagot natin dyan? Ayan, A, para malaman natin yung pagkakaiba-iba ng mga tunog na ito. Magkakaiba yung tunog sa bawat sasakyan para malaman ang pagkakaiba nito. O, sige po, checkan din po natin. Ayan po. So, ito naman, yung gagawin po natin bukas. Itunog mo, inay. Ito, tala ng para sa guro at magulang. Ang mga sumusunod ay mga gawaing magpatubay. Ang inyo pong gabay o tulong sa mag-aaral ay lubos na kinakailangan. So, ito po yung gagawin natin sa offline learning natin. Isusulat sa patlang po kung ano yung sasakyan at gumagawa ng mga tunog na nasa ibaba. Ito din po yung pagsasanay 2, yung kaya ko ito. Yung lalagyan po natin ng check yung patlang kung tama o angko po yung mga tunog. Halimbawa, yung motor po, brum brum po ba yung tunog nun? Yung jeep, ang tunog daw po ay chug 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 chug. Yun daw po yung tunog niya. So lalagyan lang po natin ito ng check at X. Ganun din po yung pagyamanin. Para naman po sa Friday po natin na offline, ito po yung sasagutan po natin sa Biyernes. Ayan, bibigkasin po ng tama ng mga bata yung mga tunog ng hayop na nasa larawan. Pasalita lang po, kahit i-video na lang po. Tapos, takdang aralin din po. Magbibigay po ng 3 sasakyan na may tunog. Isusulat lang po sa buong papel o kaya doon na po sa may module. Ipapasa ko na lang din po kung ano po yung gagawin natin bukas o Martes, bukas po dun sa ating offline learning. Yun lang naman po. So, tingnan ko nga mga bata, sino po ang nakakuha sa atin ng 5? Very good. Jacob, Kaiser, Ethan, Ayesha, Luis, Crisandra. Abigail, ikaw po, nakakuha ka ng 5. Okay. Christine, Plain, si Dwayne, maliit ang taas ng kamay. Okay, si Jade, ilan ang nakuha niya? Okay, very good. Sino ang nakakuha ng 4?
May nakuha ba na 4 lang? Ibig sabihin, meron siyang isang mali. Meron po ba 4? Si Jasmine, 4 lang nakuha? 4? Okay, nakuha ng 3. 3. 3 po. Sino po nakuha ng 3? Meron po ba? 2. May nakuha po ba ng 2? 1. Wala? 0. May nakuha po ba ng 0? Okay, wala din po. So ngayon naman, pag-aaralan po natin yung aralin panlipunan. So yung aralin panlipunan naman po. Tapos na po tayo sa mother tongue. Buksan naman po natin yung module natin sa aralin panlipunan, yung pangalawang linggo o aralin 2. Okay, ready na mga bata? Taas nga ang kamay na nabuksan na po yung module. Very good. Okay. Ngayon, ito na po tayo sa aralin panlipunan. Okay. Aralin panlipunan, pangalawang linggo na po tayo, mga bata. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pansariling pangangailangan. Yung mga bata daw, meron daw po silang mga pangangailangan. So, ito yung mga layunin natin sa oras na ito na ilalarawan ang pansariling pangangailangan, pagkain, kasuotan, tirahan, at iba pang mithiin para sa Pilipinas. Okay, bago tayo magsimula mga bata, maglalaro muna tayo. Sino ang gusto maglaro? Taas ang kamay. Maglalaro tayo ha. Yung laro natin mga bata, ipapaliwanag na ni teacher. Bubuksan ni teacher ng mabilis yung mga box na nandyan. Di ba meron tayong mga number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bubuksan ni teacher yan. Ngayon, kailangan mauhulaan ninyo yung dalawang number na dapat pareha sila. Pareha ang nilalaman. Parang yung mga partner-partner po. Ganun po yung gagawin po natin. Pabilisan bibilisan ni teacher yung pagbubukas. And then, tatandaan nyo, anong number kaya yung magkatulad ang laman. O, ready na? Thumbs up nga kung ready na. Ready na ba? Okay. Ayan na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Kabisaduhin. Tatakpan na ni teacher. Ayan. Ang bilis ba? O sige. Unahin natin sino kaya ang makakapagbigay ng dalawang bilang na pareha po ang laman niya. Sige nga po. Yes, Luis. Luis? Ano kaya? Number 2 times yung number 4 po. 2, number 2 at number 3? Hindi po, number 4. Ayan, number 2 at 4. Tingnan nga natin kung tama si Luis, kung pareha 2 at 4. Okay, very good. Palakpakan nga natin si Luis. Yay! Tama si Luis. Luis, ano nakikita natin dun sa larawan? Ito ay? Damit. Ayan, very good. Nakita natin yung damit. Okay, sige naman. Sino naman ang pwedeng sumagot? AJ. AJ? Ayan. Hulaan mo nga anong number kaya yung pareha dyan? Number 5. Number 6. Number 5 at number 6? Number 5, number 6. Okay, tignan natin. Number 5 at 6 daw ang sabi ni AJ. 5 at 6. Ay, mali po si AJ. Sino kaya pwedeng tumulong kay AJ? Yung 5 at 6. Okay, sige nga po. Jade Gabriel. Jade. Jade? Jade?
Jade? 5 tsaka 6. Wala po? Nawala si Jade? Okay, sige. 6 po tsaka po 3. Ano po? 6 po tsaka po 3. Ayan, 6 tsaka 3 daw. 6 at 3? Ay, mali din si Jade. Sino kaya ang makakasagot? Okay, Ayus. Ayus? 1, 6. Ayan, 1 tsaka 6. Tingnan nga natin. Ayan, tama si Ayus. Palakpakan nga din natin si Ayus. Yehey! Ayus, anong nakikita natin sa larawan? Bahay. Ayan, bahay mga bata. Very good si Ayus doon. Okay, last na. Oh, ano yung magka-partner? Wala, baka may magkamali pa dyan. Wala nang magkakamali dyan kasi dalawa na lang yan. Hindi na dinagdagan ni teacher. Okay, pwede mo bang sagutin? Ethan? Ethan, ano yung number na pareho ang nilalaman? 3, 5 po. Ayan, number 3 at 3, 5 po. 5. Okay, ano yung 3 saka 5? Ano yung nakikita mo sa number 3 at 5? Mapagkain. Ayan, nakikita natin ang mga pagkain, gulay at prutas. Ito daw yung tatlong dapat kailangan ng isang bata, mga bata. Kailangan niya ng tirahan, kailangan ng isang bata ng kasuotan o damit, at kailangan ng isang bata na kumain ng pagkain. Pakiulit nga, ano ang tatlong kailangan ng isang bata? Yes. Kaiser, anong kailangan ng isang bata? Ano yung kailangan niya? Yung tatlo? Tatlong mahalagang kailangan ng isang bata. Ay, may damit. Kumain ng mga sustansyang pagkain. Yes. At ano pa yung isa? Yung isang mahalaga din. Kailangan mo ng kasuotan, ng pagkain, at kailangan mo din ng isang, ano yun? Bahay. Ayan, kailangan natin ng bahay o titirahan, mga bata. Kailangan natin yun. Diba? May iba't ibang pangangailangan, pansariling pangangailangan daw yung isang bata. Ito yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Alamin natin ang mga ito. Siyempre, kailangan natin ng pagkain upang mabuhay. Ito yung magpapalakas at magpapalusog sa ating mga katawan. Ikaw ay makakaiwas sa sakit kung ang pagkain ng masustansya ang iyong kakainin. Okay, maaari mo bang sabihin o tukuyin sa akin ang mga larawang ito? Kung masustansya o hindi. Ngingiti kayo kung ito ay masustansya at malungkot na mukha naman kung hindi. Okay, no need na. Papakita lang kay teacher. Hawakan nga ulit yung mga mukha natin, yung magaganda mukha nyo. Ngiti kapag masustansya. Ngiti, kailangan labas ngipin ha. Ayan, ang cute ni Jake Matthew, nakaganan siya. Okay. Ngiti kapag masustansya, malungkot naman kapag hindi masustansya. Okay, number 1. Number 1, French fries. Masaya, malungkot. Ayan, very good. Ang lungkot-lungkot ni Clint Nathan. Talaga nakaganon yung labi niya. Tsaka si Luis Natalie. Tayo ay malungkot kasi ano ba ang French fries? Ala, si Ayesha, ba't nakangiti? Nahuli kita. Ba't nakangiti kaya si Ayesha kanina? Ayan, masustansya ba o hindi ang French fries? Crisandra, masustansya hindi? Yung French fries, masustansya o hindi po? Hindi po. Ayan, hindi masustansya ang French fries. Okay, pakita nga ulit sa akin ang itsura. Number 2. Pagkain ng gulay. Masaya, malungkot.
Ang cute ni Dwayne dyan. Ang cute. Si Clay nakaganon. Ang cute-cute naman. Masustansya. Ayan. Ang cute ni Kaiser dyan. Ang cute ni AJ dyan. Ayan. Ang cute din ni Ayesha. Ang cute ninyo. Ayan. Pinapakita nyo na masayang mukha. Bakit? Ang gulay ay nawawala si MJ. MJ, puro dahon na lang yung nakita ko dyan. Wala nang bata. MJ, nandyan ka pa ba? Puro dahon na lang yung nakikita namin. Okay, Ayesha. Masustansya o hindi ang gulay? Siya. Ayan. Ang gulay ay masustansya. Kaya dapat kinakain to ng isang bata. MJ, nandyan ka pa ba? Ayan, nawala na yung mga dahon. Nawawala si MJ. Ayan, okay. Number 3. Chichirya. Chichirya, mga bata. Masaya? Malungkot. Masaya, malungkot. Okay, Dwayne. Sige nga, Dwayne. Masustansya o hindi? Malungkot. Ayan, malungkot. Bakit malungkot? Kasi ang chichirya ay very good. Hindi masustansya ang chichirya, mga bata. Okay. Ang lungkot-lungkot naman ni Luis doon. Okay, number 4. Gatas, keso, itlog, at tinapay. Masaya, malungkot. Okay, Jake Matthew. Nagpapakit si Jake Matthew, sabi niya. Ayan, ang cute-cute naman ni Jake Matthew dyan. Jake Matthew, anong sagot mo? Kitang-kita yung sagot niya sa mukha niya. Marunong na ata siya mag-unmute. Ayan. Masustansya, hindi masustansya. Masustansya. Very good. Ang keso, tinapay, itlog, at gatas ay masustansya. Okay, number 5. Last na. Candy. Naku, paborito to ng mga bata. Masaya, malungkot. MJ. Nawala ka kanina, MJ, ah. Ikaw, ah. Saan ka nagpupunta? Nagkaklase tayo, ah. Char. MJ. Masaya, malungkot. Masaya daw kapag masustansya, malungkot naman kapag hindi. Matthew J. MJ. Malungkot. Bakit malungkot? Hindi, joke lang. Ayan, malungkot kasi... Sisira po Opo. ngipin. Yes, masisira yung ngipin natin. At yung mga candy ay hindi ito masustansya. Pwedeng kumain ng candy paunti-unti, pero wag susobra kasi masisira daw yung mga ngipin ng mga bata. Sino madalas kumakain dito ng candy? Ang laki ng ngiti ni AJ. Siguro, talaga nagtaas ng kamay si AJ ng kamay. Pwedeng kumain, pero wag naman sobra-sobra, ha? Kasi masisira yung ngipin nyo, tsaka sasakit yung mga ngipin nyo, mga bata. So, bukod dun sa mga pagkain, kailangan din daw natin ng kasuotan. Yung mga sinusuot natin. Ito yung magbibigay ng proteksyon sa ating katawan. Meron tayong kasuotan para proteksyonan yung katawan natin. Meron tayong kasuotan sa mainit o sa malamig na panahon. So, makikita natin dito, mga bata, ito yung damit pambahay, yung sinusuot natin kapag nasa loob tayo ng bahay, damit pantulog, di ba? May mga yung jogging pants, di ba? Ito yung mga pantulog natin. Ito naman, damit pantrabaho, yung suot-suot ni teacher, yung suot-suot ni mama, o kaya ni papa. Tapos, damit sa eskwelahan, ayun yung sinusuot nyo ngayon. Sino yung mga naka-uniform? Taas ang kamay! Ayan, naka-uniform tayo. Pwede rin naman, ngumingiti si Ayus. Pwede naman hindi mag-uniform, basta maayos yung mga damit natin, mga bata. Kasi mamaya, dalawin po tayo ng principal habang nagkaklase tayo or kaya ng mga master teacher, kaya dapat maayos yung mga damit natin. Okay, bukod doon, meron din tayong damit sa sports, di ba? Yung mga naglalaro, yung sa basketball, yung naglalaro ng baseball, ng soccer, ng badminton, meron silang mga uniform. At meron din tayong damit
na pang-alis kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Sa ngayon, hindi tayo nakakadamit pang-alis kasi bawal lumabas ang mga bata. Bawal tayong lumabas, di po ba? Kaya hindi tayo nakadamit pang-alis. So dito, ang gagawin natin bukas, mga bata, magdo-drawing tayo ng mga damit natin kapag tag-init at taglamig. O sige nga, magsabi nga, ano kaya yung pwede nating suotin kapag damit tag-init? Sabihin lang natin. Hindi natin sasagutan ngayon, ha? Kasi kapag nag-drawing tayo, medyo matagal. Magbigay nga kayo ng damit tag-init. Ano kaya yung pwede nating suotin? Yung katulad kay Jake, kay MJ. Ano kaya yon? Yes, Kaiser. Wait lang, wala pa. Sandali lang, hintayin mo si Mami. Ayan, sige po. Anong pwede mo suotin? Sando. Ayan, sando. Sando. Pwede tayong nakasando. How about Ayesha? Nakataas si Ayesha kanina. Ano kaya pwede nating suotin kapag tag-init? Ayan, tayo ay pwede naka-shirt, pwede rin na naka-short. Ayan po. Kapag kapag malamig, si Teacher lamigin eh. Palagi siya nakakumot. Ayan, ang kaya pwede nating suotin kapag malamig. Yes, Dwayne. Jacket. Very good, jacket. Panjama. Ayan, pwede rin ang panjama. Okay, pwede nyo ngayon yan i-drawing dito sa offline learning natin or gagawin natin bukas. Magdo-drawing tayo ng mga damit. Yung damit natin na sinusuot kapag mainit at yung mga damit na sinusuot natin kapag tayo ay nilalamig or taglamig, mga bata. Okay, tignan nga natin yung mga larawan. Tukuyin kung kailan isinusuot ang mga kasuotan. Yung unang larawan muna natin. Itong unang larawan natin. Kailan kaya sinusuot yan? Sino pwede sumagot? Jarvis, kailan sinusuot ang unang larawan? Jarvis? Nawala sila Jarvis? O sige. Okay. Muna? Kailan kaya sinusuot yan? Jacob, kailan sinusuot yung unang larawan? Paulit nga to. Ayan, sinusuot natin yan kapag ito ay, sinusuot natin yung sando, short kapag mainit. How about yung pangalawang larawan? Kailan kaya natin sinusuot yan? Yung pangalawang larawan. Kiana, kailan kaya natin sinusuot yan? Wala pong sounds. Kailan kaya natin sinusuot yan? Nawala po si Kiana? Okay, sige nga. Ethan, kailan natin sinusuot yan? Yung pangalawang larawan. Kapag? Taglamig po. Ayan, taglamig. Sinusuot natin yan. Minsan naka-jacket tayo. Pwede rin. Pero, ginagamit natin madalas ito. Yung kapag meron tayong payong, syempre ginagamit natin yan tuwing ulan. 'Di ba kinakanta nyo yung nung kinder kayo? Ano ba kinakanta nyo nung kinder kayo? Yung kaibigan, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon. 'Di ba alam niyo yung kanta na yun? Kinakanta yun kapag kinder. Kasi para malaman natin kung ano ang panahon. So, yung mga sinusuot natin, nakaayon yan kung anong panahon. Siyempre, hindi tayo magja-jacket kapag sobrang init. Ginagamit natin tong gantong damit, yung naka-raincoat, merong umbrella, merong payong kapag umuulan, mga bata. Okay, kailan naman natin to ginagamit? Saan natin kaya ginagamit yan? Ano kayang damit yan? Yes? Sino pa hindi po natatawag? Ethan! Natawag ko na ba si Ethan? May darating baterya? Hindi ko lang.
Ay, natawag ko na si Ethan. Kakatawag ko lang pala kay Ethan po, no? Okay. Kailan kaya natin ginagamit yan? Anika? Itong pangatlong damit, kailan natin ito ginagamit? Kailan natin ginagamit yan, Anika? Damit ano yan? Ito, yung unang larawan, damit pantag-araw. Ito naman, damit tag-ulan. Ito naman pangatlo. Anong damit yun? Damit ng school. Ayan. School. Ayan. Pasok sa school po, tama. Ayan. Ayun po yung damit natin na ginagamit kapag tayo ay papasok sa school, mga bata. Very good si Kaiser po dun, ha? Yan po ay damit para kapag tayo ay papasok sa school. Okay. Okay. Ito naman, sasagutan natin yung test B natin sa learning pockets. Kunin nga po natin yung mga learning pockets natin o module natin. Ngayon, mga bata, buksan natin yung test B. Sagutan ang learning pockets na makikita natin sa pahina 7 or pang-pitong pahina, mga bata. Nabuksan na po. Pipili lang tayo ng sagot. Pipili tayo sa letter A at sa letter B. Ma'am, anong subject po, ma'am? AP, Araling Panlipunan po. Okay, very good. Si Kaiser, tapos na po. Nabuksan niya na. Taas nga ang kamay ng tapos na. Okay, very good si Crisandra. Matulog pa natin sa doon mo kasi yan yung sasagot natin. Okay, done na po. Okay, number 1. Piliin lang natin yung sagot sa letter A at letter B. Ang blank ay pangailangan ng tao upang mapanatiling malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ano kaya yung kailangan natin na ito? Na para maging malakas at malusog daw yung mga katawan natin. Letter A, pagkain. Letter B, tahanan. Thumbs up kapag tapos na. Very good. Si Clint, tapos na. Si Abigail, okay. Si Luis, very good. Si Luis, marunong na siya mag-thumbs up no? Si Yuna, si Jacob, tapos na. Si Ayesha. Si MJ, tapos na. Si Jake Matthew, antas. Kanina pa siya tapos. Ayan na tayo. Hello po, Mami 1GX8 po. Pwede pong pa-mute. Hindi ko po kayo ma-mute po. Ayan po. So, number 2. Ang pagsusuot ng damit ay dapat nakaayon sa panahon. Ibig sabihin daw yung damit natin na ginagamit natin kapag tag-araw, kapag taglamig, o kapag umuulan. A, tama ba ito? Letter B, mali. Okay. Number 3. Number 3. Ang blank ang nagpoprotekta sa ating katawan laban sa init ng araw at lamig ng panahon. Ano daw yung nagpoprotekta sa mga katawan natin para maproteksyonan tayo sa panahon, sa init at sa lamig? A, damit. B, gamot. Okay, number 4. Ang blank
pagkain ay sagana sa bitamina. Ang blank, pagkain ay sagana sa bitamina. A, ano daw to? Hindi masustansya. B, masustansya. Alin dito yung sagana sa bitamina? A, di masustansyang pagkain. B, o masustansyang pagkain. Okay, number 5. Ang sobrang pagkonsumo ng pagkain ay nagpapalakas sa atin. Yung sobrang pagkain daw, ibig sabihin kakain ka daw ng madami. Yung hindi na kaya ng katawan natin minsan. A, tama. B, mali. Yung sobrang pagkain daw, mga bata. Okay, Mali. Mami Albayalde, i-mute ko po. Nagsasagot po tayo sa module po. Sa module po tayo nagsasagot po. Pa-chat na lang po kapag meron pong sasabihin po. Okay, next. Siyempre, mga bata, bukod po doon, ayan, bukod sa pagkain, sa kasuotan na kailangan natin, kailangan din po natin ng tirahan, mga bata. Kailangan natin ng tirahan upang pangalagaan ng ating katawan. Dito din nakatira ang masasayang pamilya natin, mga bata. So ito, gagawin po natin sa ating offline learning, yung kukulayan natin yung bahagi ng isang bahay. Siyempre, meron tayong nakikitang mga bahagi ng bahay natin, di po ba? So kukulayan lang natin ito. So yan, mga bata. Ano kaya napapansin natin sa obserbahan natin yung mga larawan na nandito. Sabihin nga yung, ano kaya masasabi niyo sa larawan natin? Ano ba yung nakikita niyo sa larawan? Pwede mo bang sabihin? Ano kaya nakikita mo? Ano nakikita mo? Aloysa, ano nakikita mo sa larawan? Yung bata ay, ano napapansin mo sa kanya? Siya ay? Sila ay? Aloysa? Aloysa, ano napapansin mo dun sa sa picture? Nakahubad po. Ayan, sila ay nakahubad. Ano pa? Ano pa napapansin nyo bukod sa nakahubad? Yes, clean. Ano napapansin mo? Clean? Wala po silang bahay. Ayan. Doon po sila natulog sa labas. O yan, very good. 'Di ba kanina si Aloysa napansin niya, yung picture ay wala siyang damit. Si Clay naman napansin niya, yung mga bata ay walang bahay kaya sila ay natutulog sa labas. Siyempre may isa pang wala sa kanila. Ano pa kaya yung isang wala pa sa kanila? Kaya sila ay payat. Tingnan nyo, payat sila. Ano kaya yung kulang din sila sa kanila? Isang pangangailangan pa. Ano yung wala sa kanila? Yes, MJ. Ano pa kayang kulang sa kanila? Pagkain pa. Ayan, very good. Wala din silang makain. Di ba? Usually, yung mga batang nasa labas, sila yung mga batang pulubi, nanghingi ng pagkain. Sila po yung walang tirahan at minsan sila po ay nakahubad. Yun din po yung ginagamit nilang mga damit, mga bata. So, meron 3 bagay na wala sa kanila. Yung damit, pagkain, at yung tirahan. Yun po yung wala sa kanila. Ito yung 3 bagay na kailangan natin. Mahalaga nang malaman natin na ang pagkain, damit, at tirahan, at ilan sa mahalagang pangangailangan ninyo bilang isang bata, hindi lang yung kinakailangan nyo rin hindi lang tirahan, hindi lang pagkain, hindi lang kasuotan ang kailangan ng isang bata. Kailangan din natin ng edukasyon. Saan tayo natututo, mga bata? Saan kaya tayo nag-aaral? Ito yung pang-4 na pangangailangan ng isang bata. Yes, Luis Natalie.
Bukod sa tirahan, kasuotan, ayan, kailangan din nating mag-aral. Ibig sabihin, kailangan ng isang bata ng edukasyon o kailangan niyang mag-aral. Diba? Katulad ng ginagawa natin, may karapatan ang isang bata na mag-aral. So, ito, tignan nga natin, sasabihin nyo kung check ang larawan kapag ito ay gamit sa paaralan at X naman kung hindi. Okay. Lapis. Check or X? AJ. Check or X? Gamit ba ito sa paaralan? Check or X? Check kapag gamit sa paaralan. X naman kung hindi. Kala. Check or X? Check. Ay, Check. HK Zerwit po. AJ? Okay. Sino pwede tumulong kay AJ? Sige nga. Jarvis. Gamit ba sa paaralan ang lapis? Lapis. Pag sinabing Check. ikaw, tsaka ka mag-unmute. Check or X po? Jarvis. Gamit ba sa paaralan ang lapis? Check or X? Jarvis? Okay. Sige po. Ikaw na lang nga po. Kiana. Kiana. Gamit ba ang lapis sa paaralan? Check or X? Kiana? Check. Nawala po si Kiana. Ano po sagot mo, Kiana? Check or X? Okay, sige po. Rizandra. Check or X? Ayan, check. Okay, number 2. Unan. Number 2. Check or X? Unan. Ayus. Unan. Check or X? X. Okay. X, tignan nga po natin. Okay. Number 3, bag. Check or X? Jasmine. Bag. Jasmine Kate? Bag. Check or X? Oh. Tignan nga natin. Check. Very good. Okay. Number 4. Libro o mga aklat. Check or X? Jewel Ann. Jewel Ann? Jewel Ann? Check or X? Bag. Ay, aklat. Check or X? Okay. Tignan nga natin. Yan, check din. How about ito? Toys. Yung mga robot, teddy bears, dinosaur. Check or X? Jade. Jade? Jade? Toys. Gamit ba yan sa paaralan? Check or X? Check. Parang ano? Di na to. Mami Albayalde, hindi po kayo ma-mute po. Ayan po, na-mute na po. Ayan, number Jade. Toys po, yung toys, robot, dinosaurs. Gamit ba yan sa paaralan? Check or X? Okay, ikaw na lang po. Abigail. Abigail, check or X? Gamit ba sa paaralan yung toys? Check or X po? X.
Ayan. Tignan nga natin. X din po. How about last one, yung crayons? Gamit ba sa paaralan to? Check or X? Ayesha. Ayesha, check or X? Okay, tignan nga natin. Tignan nga po natin. Yan, check. So, ito yung mga ginagamit natin sa paaralan. Yung lapis, yung bag, yung crayons, at yung mga books o yung mga aklat natin, mga bata. Ayan, sa ating offline learning, mga bata, gagawin natin to sa ating offline learning bukas. Kukunin natin learning packets at pag-uugnayin natin yung mga larawan at pangalan na gamit at mga gamit sa paaralan. So, hahanapin natin kung saan dyan yung pandikit, yung ruler, yung pencil case, yung pampura, at yung aklat. Ayan yung gagawin po natin bukas. Ito rin po, yung tungkol sa sustansyang pagkain, di masustansyang pagkain, ano yung mga pangangailangan nating pansarili. Ayan, dito nagtatapos ang ating aralin panlipunan, mga bata. So, dito po, yung formative assessment po natin sa Araling Panlipunan, hindi na lang po natin muna gagawin kasi medyo mahirap po yung mga tanong po doon. Kaya, hindi po muna natin gagawin yung sa formative po, sa Araling Panlipunan. So, pwede po kayong mag-CR muna, mga bata, uminom ng tubig para mamaya mathematics naman po. Pwede uminom ng tubig. Sige po, umihi. Okay. Kapag tapos na po, pwede na buksan yung sa mathematics natin. Mathematics yung araling 2, yung pangalawang linggo natin. Ayun ba? Okay, tapos na po. Ready na po tayo, no? Ayan, nabuksan na po ba lahat yung sa mathematics po natin? Sa ikalawang linggo. Ano po inaaral namin? Yung mathematics po, ito po. Yung labis ng isa at kulang ng isa kaysa sa ibinigay na bilang. Yung pangalawang linggo po natin. Ayan. Okay.
Ngayon, mga bata, dito sa mathematics natin, nung nakaraan tayo ay nagbilang. Di ba, tinawagan kayo ni teacher, magbibilang tayo nung nakaraang Friday, nagbilang tayo ng 1 to 100, isa hanggang 100 o isa hanggang 50, mga bata. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin sa oras na ito ay nakikilala ang bilang na labis ng isa at kulang ng isa kaysa sa ibinigay na bilang. Ibig sabihin, one more than o tinatawag din natin na labis ng isa, mas marami ng isa, higit ng isa, or pwede rin one less than o kulang ng isa o kaunti ng isa. So, yun yung pag-aaralan natin sa oras na ito. So, eto, babasahin muna ni teacher yung kwento. Si Lara ay may 6 na malalaking manika at 5 maliliit na manika. Binihisan niya ang mga ito. Masaya si Lara sa kanyang paglalaro. Tignan natin mabuti. Tignan ang pagtatapat-tapat ng bawat malalaking manika sa bawat maliliit na manika. Ang 5 malalaking manika ay may katapat o kaparehang maliliit. Ngunit may isang malaking manika na walang kapareha. Okay? Sino makakapagsabi ilan ang malalaking manika? Sige nga, ilan kaya ang malalaking manika? Ethan, ilan ang malalaking manika? 1, 2, 3. 5 po. Ayan, meron tayong 5 malaking manika. Ilan naman ang maliit na manika? AJ, ilan ang maliit na manika? 4. Oh, you raise your hand. AJ, ilan po yung maliit na manika? Meron tayong? Pakita mo sa fingers mo. Sige, okay lang. Pakita mo sa daliri mo. Sige. Hindi ko pa alam. Ito yung maliliit na manika na nasa baba. Ilan kaya? Meron tayong? Okay po. Sige po. Kiana. Sige po. Kiana, ilan yung maliliit na manika? Meron tayong? Ilan kaya maliliit na manika? Meron tayong malaking manika. Ito ay 5. Ngayon, ilan yung maliliit na manika? Ilan po? Sige po. Jake Matthew, ilan yung maliliit na manika? Ayan, meron tayong. Sige, Jake. Ilan yung maliit na manika natin, Jake Matthew? Meron tayong, ayan, 4 o 4, mga bata. Sino ang mas malaki? Yung 5 o yung 4? Sino kaya ang mas malaki ang bilang? Yung 5 o yung 4? Yes, Yuna. Alin na malaki? Yung 5 ba o yung 4? Yuna? Alin na mas malaki? Yung 5 o yung 4? Alin daw ang mas malaki, 5 or 4? 5. 5. Ay na. Alin po, Yuna? 5 o yung 4? Alin na mas malaki? Ayan, mas malaki daw yung 5. Mas malaki yung 5, mga bata, kaysa sa 4. Very good yun. Kung ganoon, ay mas labis ng isa ang 5 kaysa sa 4 na bilang. Maaaring sabihin natin na ang 5 ay higit ng isa sa 4. So kapag meron kang 4, labis yung 5, meron itong labis ng isa kaysa dun sa 4, mga bata. So subukan nga natin. Ayan. Ano ang nagpapakita ng labis o higit ng isa or one more than sa bawat larawan? Sige nga, ilan muna ang orange natin? Ilan ang orange natin, Kaiser? Ilan ang orange natin? Meron tayong
Dalawang orange. Meron tayong dalawang orange, mga bata. Ang tanong dito, dalawang orange. Ilan kaya ang labis ng isa sa dalawa? Ilan ang more than 2? Kapag meron kang dalawang orange, tinatanong, ilan kaya ang labis ng dalawa sa isa? Ibig sabihin, yung dalawa daw natin, dadagdagan natin ng isa. Kapag ang dalawa, dinagdagan mo ng isa, ano na ang sagot? Yes. Yung dalawa, labis ng isa. Ibig sabihin, dadagdagan mo lang daw ng isa. Sino pwede sumagot? Clint Nathan. Ano sagot natin? 3. Ayan. Ang dalawa ay labis ng, ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. Kaya ang sagot natin ay 3. Pakitaas nga yung fingers natin, mga bata. Ilan yung fingers daw? Meron tayong 3. Ang tanong kanina, ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. Kung may 2 fingers kayo, kapag sinabi nating labis ng isa, mas marami ng isa o higit ng isa, ibig sabihin, mga bata, ang 3 ay higit ng isa sa dalawa. 3 is 1 more than 2. Okay, ilan naman ang saging? Pakisabi nga, ilan ang saging? Aloysa, ilan ang saging? Ilan ang saging natin, Aloysa? Meron tayo 8. Ngayon, yung 8 daw, tinatanong na ilan ang more than 8? Or ilan ang labis ng isa sa 8? Meron tayong 8 fingers. Taas nga yung 8 fingers, mga bata. Ngayon, labis ng isa daw sa 8. Ano ang sagot? Labis ng isa sa 8. Okay? Sino pwede po sumagot? Okay. Meron kang 8. Ano ang labis ng isa sa 8? Yes. Wait lang po. Crisandra, ano ang labis ng isa sa 8? Crisandra, ano kaya ang labis ng isa sa 8? May 8 ka. Labis daw ng isa. At ilan po? Ayan, siyam or 9. Very good, Crisandra. Ang siyam ay higit ng isa sa 8. O tinatawag natin na siyam is 1 more than 8. Okay, isa pa nga. Sige, taas natin yung mga fingers natin. Itatanong ni teacher, ano? Meron akong 5 fingers. Taasin nyo nga yung 5 fingers nyo. Taas nga po yung 5 fingers. Ayan, very good si Jewel, si Jasmine. Okay, ngayon meron kang 5 fingers o 5 daliri. Ano ang labis ng isa sa 5? Ano kaya ang labis ng isa sa 5? Sige nga. 6 po. Okay, 6. Ang labis ng isa sa 5 ay 6. Ano naman kung meron kang 7? 7 daliri. Ano ang labis ng isa sa 7? Eyus, meron kang 7. Anong labis ng isa sa 7? O higit ng isa? 8. Ayan, 8. Ano naman kung meron akong 10 daliri? 10 daliri. Ano ang labis o higit ng isa sa 10? Dwayne, meron akong 10 daliri. Ano ang labis ng isa sa 10? Ano susunod sa 10? Dadagdagan mo lang ng isa yun. Yung susunod na bilang na. 11. Very good, 11. Paano naman kung meron akong 3? Kung meron akong 3 daliri, ano ang labis ng isa sa 3? Jacob. Ano ang labis ng...
Very good. 4. Jacob? 4. Ayan, 4. Okay, 4. Paano naman kung meron akong isang daliri? Ano ang labis ng isa sa isang daliri? 2. Huwag kang umpo na ganyan na. Ano ang labis ng isa sa isang daliri? Jade? Jade? 2. Jade? Mami Jarvis, minumute ko po. Magtatawag po ako. Jade, ano ang labis ng isa sa isang daliri? Kung meron kang isa, anong labis ng isa? Jade? Nawala po si Jade. Ayan, kapag sinabi nating labis, mga bata, ibig sabihin nun, labis ng isa o higit ng isa, nagdadagdag lang po tayo ng isa, mga bata. Yun yung tinatawag nating mas marami ng isa, higit ng isa, o labis ng isa. So ngayon naman, pag-aaralan natin yung less than. One less than o kulang ng isa o kaunti ng isa. So, pakinggan natin po yung kwento. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang pagsasabi ng bilang na kulang ng isa na ibinigay sa bilang panimula, unawain natin yung kwento. Ayan, meron akong 3 truck at 4 na kotse si Joey. Masayang-masaya siya sa tuwing kanya itong lalaruin. Ilan nga po ang truck ni Joey? Pakisabi nga. Ayesha, ilan ang truck ni Joey? Ayan, meron siyang 3. Jasmine Kate, ilan naman ang kotse ni Joey? Ilan ang kotse ni Joey? Jasmine Kate. 4 po. Ayan, meron siyang 4 na kotse, mga bata. Alin ang mas kaunti? Mas kaunti o mas kulang? Ang 3 ba o ang 4? Alin ang mas kaunti? 3 o ang 4? Pwede mo bang sabihin ano mas kaunti? MJ? Ano mas kaunti? 3 o 4? MJ? Okay, Jade, Gabriel, Jade. Ano mas kaunti? 3 o 4? 3 po. Ayan, mas kaunti ang 3 sa 4. 4, mga bata. So dito, pinag-aaralan natin yung kulang ng isa o kaunti ng isa. Kaya ang 3 ay mas kulang ng isa kaysa sa 4. Okay, sige nga. Anong bilang naman ang mas kaunti ng isa sa siyam? Halimbawa, may siyam na finger si teacher. Sinabi niya na mas kaunti ng isa. Ano ang mas kaunti sa siyam? Babawasan lang ng isa. Kung meron kang 9 fingers, bawasan mo lang ng isa. At ilan ang natira? Ilan kaya? Sige nga. Ethan. Meron kang siyam na daliri. Ano ang kulang ng isa sa siyam? Sagong na. 8 po. Ayan, meron kang 8. Very good. Pwede nating banggitin na mas kulang o mas kaunti yung bilang na nauuna sa binigay na bilang. So, magba-backward lang tayo. Babawasan lang natin ng isa. Okay, sige nga. Subukan nga natin to. Ilan ang orange natin ngayon? AJ, ilan ang orange natin? Meron kang, ilan yung orange? 5. Ayan, meron tayong 5 orange, mga bata. Ilan daw ang less than ng 5? Ilan daw yung less than ng 5, mga bata? Kung meron kang 5 orange, ilan daw ang kulang ng isa ng 5? Ilan kaya yon? Kulang ng isa ng 5. Babawasan mo lang ng isa.
Jake Matthew. Ilan ang kulang ng isa ng 5? Ilan? 4. Ayan, 4 o 4, mga bata. Ang 4 ay kulang ng isa sa 5. O tinatawag din natin na 4 is 1 less than 5. Ito naman, ilan ang ating saging? Pwede mo bang sagutin, Jewel Ann? Jewel Ann, ilan ang ating mga saging? Jewel Ann, ilan ang mga saging? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan po? 12. Ayan, meron tayong 12 o 12. Ang tanong, ilan ang less than 12 o ilan ang kulang ng isa sa 12? Ano kaya ang sagot natin dyan? Yung meron kang 12, 12 mga bata, 12 daliri. Sabihin natin 12 or 12 bagay or saging. Ngayon, babawasan natin ito ng isa. Ano kaya ang ating sagot? Eyus. Ano kaya? 11. Ayan, 11. Nagba-backward lang tayo ng bilang kapag tayo ay nagbabawas, mga bata. So, ang 12, kapag kulang ng isa, ibig sabihin ang sagot, sabi ni Eyus, ay 11. So, ito po yan, mga bata. Ang 11 ay kulang ng isa sa 12. O tinatawag natin na 11 is 1 less than 12, mga bata. Okay. Meron akong magkakapatid dito. Magkakapatid na si Ana, si Elsa, at si Gina. Diba? Sa Frozen, si Ana at si Elsa lang. Dito, dinagdagan ni teacher. Si Gina, dinagdagan ni teacher. Sila ay namitas ng bulaklak sa hardin. Si Ana ay nakapitas ng 6. Si Elsa naman ay nakapitas ng 5. At si Gina ay nakapitas ng 7. Sino ang mas kaunti at sino ang mas marami ng isa? Okay. Sabihin nga, si Ana, ilan ang napitas ni Ana? Yuna, ilan ang napitas ni Ana? Ilan namitas ni Ana? Yuna. Bilangin mo lang yung flowers na. Ilan yung napitas? Napitas ni Ana. Hindi naman bayad ng bahay. Kung nilang linggo mag-aabot. 6 po. Ayan, nakapitas siya ng 6. Ilan naman ang napitas ni Elsa? Jasmine, ilan ang napitas ni Elsa? Meron siyang? Bilangin lang na. Ilan ang napitas ni Elsa? 5 po. Ayan, 5. How about si Gina? Ilan ang napitas ni Gina? Anika, ilan ang napitas ni Gina? Anika? Ilan ang napitas ni Gina? Ilan yung napitas ni Gina? 6. Ay, 6 ba? Si Gina? Ilan yung napitas niya? Ay, Gina. 7. Ayan, nakapitas siya ng 7 bulaklak. So, ito ang tanong, mga bata. Sino ang higit ng isa ang bulaklak kaysa kay Ana? Kung si Ana ay may 5 bulaklak, anong bilang ang higit ng isa sa 5? Ano kaya ang higit ng isa sa 5? Sino pwedeng sumagot? Meron kang 5. Ano kaya yung higit ng isa sa 5? Magdadagdag ka lang daw ng isa. Yes, Ayesha. Nagsasagot na si Jake Matthew. 6. Ayan, meron kang 6. Sino kaya yung higit ng isa sa bulaklak kaysa kay Ana?
Anim po pala. 6. Sino ang higit ng isa ang bulaklak kaysa kay Ana? Si Ana ay may 6. 6 na bulaklak, Ayesha. 6 na bulaklak, di po ba? Anong bilang ang higit ng isa sa 6? 7. Jake Matthew. Pito. Ayan, meron siyang 7. Sino ang higit ng isa ang bulaklak kaysa kay Ana kung ito ay 7? Si Elsa ba o si Gina? Si Elsa o si Gina? Si Elsa ay 5. Si Gina ay 7. Yes, Aloysa. Ay, si Aloysa pala. Aloysa. Si Gina. Ayan, si Gina. Si Gina kasi meron siyang 7 na pitas, mga bata. Ito naman, sino ang kulang o mas kaunti ng isa ang bulaklak kaysa kay Ana? Si Ana pa rin. Ilan ang bulaklak ni Ana? Meron siyang 6. Kung may 6 siyang napitas na bulaklak, kulang daw ng isa. Ano ang kulang ng isa sa 6? Yes. Luis, kung meron kang 6 na bulaklak, kulang daw ng isa sa 6. Kulang ng isa sa 6? Luis? Ano yung kulang ng isa sa 6? Kulang ng isa sa 6. Po? Pito. Kulang ng isa sa 6. Babawasan mo daw na. Kapag kulang ng isa, babawasan natin ng isa. 5. Ayan, 5. O sino yon? Sino naman ang kulang ng isang bulaklak kaysa kay Ana? Pwede mo bang sabihin? 6 daw dapat yung bulaklak nun. Sino kaya? Crisandra. Sino ang kulang o mas kaunti ng isang bulaklak kaysa kay Ana? Kung ito ay 5, sino yun? Si Elsa ba o si Gina? Ayan, tama, si Elsa kasi meron lamang siyang 5 bulaklak. Okay, last na tanong. Sino ang kulang ng isa ang bulaklak kaysa kay Gina? Sino ang kulang ng isa kaysa sa bulaklak ni Gina? Si Gina ay may 7 bulaklak. Ngayon, kung meron siyang 7 bulaklak, babawasan daw natin ng isa. Sino kaya yung kulang ng isa sa bulaklak kaysa kay Gina? Kaiser. Isa. Diba? Kung si Gina ay may 7 bulaklak, kukulangan natin ng isa. Ilan yon, Kaiser? Kung meron 7 1 6. Ibig sabihin, Isang yung si sino Ana. Ayan. 6. Isa na lang ang Okay po. Ayan. So, sino ang kulang ng isang bulaklak kaysa kay Gina? Si Ana daw po. Kasi si Gina ay may 7 bulaklak. Ngayon, kulang daw ng isa. Binawasan natin. So, lumabas, 6 yung bulaklak. Ang may 6 na bulaklak daw, sabi ni Kaiser, ay si Ana. Very good. Ayan po. So, ito ang tatandaan natin, mga bata. Kapag sinabi nating 1 more than, ibig sabihin nagsasaad to ng higit ng isa, mas marami ng isa, kaysa sa isang binigay na bilang. Kapag sinabi naman nating 1 less than, ito'y kulang o mas kaunti ng isa. Nagbabawas tayo, mga bata. Okay, sige nga, sabihin nga natin to. Number 1. Itong number 1, sasabihin nyo kung kulang, sasabihin nyo yung kulang ng isa at higit ng isa. Dito muna tayo sa 1 less. Ibig sabihin, magbabawas muna tayo ng isa. Okay, number 1. 16. Ano ang kulang ng isa sa 16? Dwayne. Ano kaya ang kulang ng isa sa 16? 15, teacher. Very good. 15. Okay, number 2. Ano ang kulang ng isa sa 20?
kulang ng isa sa 20. Jacob. Sulat na dito. Kulang ng isa sa 20. Sulat na dito. Saan yan? 19. Ayan, 19 or 19. Very good. Okay, number 3. Kulang ng isa sa 45. Kulang ng isa sa 45. Sino pwede sumagot? Kulang ng isa sa 45. Aloysa. Kulang ng isa sa 45. 44. Ayan, 44 or 44. Okay, number 4. Number 4. Ano ang kulang ng isa sa 54? Ano kaya ang kulang ng isa sa 54? Kulang na isa. MJ. 53. 53. Ayan, 53. Sinabi rin ni Eus na 53. Very good. Okay, number 4. Number 5. Ano ang kulang ng isa sa 62? Ano ang kulang ng isa sa 62? Sige nga po, o 62. Ayesha. 61. Ayan, 61 mga bata. So ngayon natapos na dun sa 1 less than o kulang ng isa o kaunti ng isa. Ngayon naman dito sa 1 to 5 sa kabila, ito po, i-annotate lang ni teacher ha. Ayan. Dito naman mga bata, ito naman po ay yung tinatawag natin na 1 more. Ang 1 more mga bata, ibig sabihin, ito po yung mas marami ng isa, labis ng isa, o higit ng isa. Okay, number 1. Ano ang labis ng isa sa 18? Ano ang labis ng isa sa 18? Yuna. Ano ang labis ng isa sa 18? 19. Ayan, meron tayong 19. Okay, number 2. Ano ang labis ng isa sa 23? Ano ang labis ng isa sa 23? Jake Matthew. Ano ang labis ng isa sa 23? Jake Matthew? 84. 84 ba? Ayan, 24 or 24. Okay, number 3. Ano ang labis ng isa sa 37? 37. Labis, Abigail. Ano ang labis ng isa sa 37? Ano po? Anong labis ng isa sa 37 or 37? Ayan, 38. Very good. Okay. Number 4. Ano ang labis ng isa sa 41 o 41? Labis ng isa daw. 42. Ayan, may sumagot na. 42 o 42. Magtatawag po ulit si teacher, ha? Okay, ano naman ang labis ng isa sa 50 o 59? Pwede mo bang sagutin? AJ? Tawagin pa nga.
Ano kaya ang labis ng isa sa 59? O 50? Labis ng isa. Yung next number lang. AJ? Okay lang yan. Sige na. 50 o 59. Ano kaya ang labis ng isa? Magdadagdag ka lang daw ng isa. Huwag ka magsulat. 50? Wala si AJ. Okay, sige. Klein. Nagbago na yung pangalan mo, Klein. Klein, sige po. Anong labis ng isa sa 50? 6 na po. Ayan, 6 na po o 60. Okay. Okay, ngayon naman, ito po yung sasagutan natin. Ngayon, isusulat ang bilang na hinihingi natin sa hanay. Okay, ilalagay nyo, di ba yung binigay natin na bilang is, ang binigay na bilang dyan, 4. Isusulat natin ano yung kulang ng isa at labis ng isa sa binigay na bilang na 4. Yan po yung gagawin natin. Opo, yan po yung gagawin natin. Plus mo siya ng 1 dito. Tapos i-add mo siya ng 1 from here. Ayan. Opo. Less than lang po, babawasan mo ng isa, yung 4, or kaya naman, mag-a-add tayo or dadagdagan natin ng isa, yung 4 dito po. Sa 1 more at 1 less. So, ito naman po yung gagawin natin bukas sa Martes sa ating offline learning. Gagawin po natin itong, wait lang po i-clear ko lang po yung drawings ko. Ayan, ikukumpara natin yung bilang ng mga larawan. Gagamitin natin yung 1 more at saka yung 1 less. Bukas natin ito gagawin. Tapos, ayan, sa ating offline learning pa rin, guguhit tayo tulad ng larawan na tumutugon sa paghahambing. So dito, meron daw tayong 4 na araw. Nakalagay dito is 1 more than. So ano daw ang labis ng isa sa 4 na araw? So idodrawing po natin dito sa loob ng kahon. Tapos ito pa rin, bibilugan natin yung titik na nagpapakita ng labis or 1 more than sa bilang na nasa kahon. Yung 8, halimbawa 8, ano daw yung labis ng isa sa 8? Yung 9 ba? Yung 10 ba? Yung 11 at yung 12? Ito pa rin po yung sa offline learning, bibilugan pa rin yung bilang nagpapakita ng kulang naman po. Kulang o 1 less than. Halimbawa, 52 o 52. Ano daw yung kulang ng isa? Ito ba yung 50? 52 din, 53 o 56. Ay, babaguhin ko na lang po pala to. Palagay na lang po yung correct answer kasi po mali po yung nasa module. Kasi yung 52 po, ang kulang po ng isa. Wala po dito sa sagot dito. So, kapag may mali po sa module, isulat na lang din po natin yung tamang sagot po. Maglagay na lang po ng patlang, tapos doon na lang po natin ilagay sa ilagay po yung tamang sagot. Kasi iba po, may mga modules po na may errors po talaga. Kasi medyo binilisan po kasi nila yung paggawa po. So, yung Friday formative assessment po, ito po yung makikita natin dun sa panghuling pahina po ng matematika. Tapos magtatawag na lang din po ako, tatawag na lang po ako for formative. Tapos mag-schedule na lang po ako para sa ating summative test po. Ayan po. Dito na po nagtatapos ang ating klase. Marami pong salamat sa ating. Nabot na po tayo ng 10:00 po. Ayan, may tanong pa po ba tayo? Ipopost ko na lang po yung mga sasagutan natin para bukas po. Ayan. Mamaya papasa na lang din po yung mga nasagutan po natin dun sa MCSI rin po. Ayan po. Maraming salamat mga bata. Bye-bye po. Sir Irene. Bye. See you on Wednesday. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye po. Bye, Cassandra. Say bye-bye din sa mga classmates nyo. Bibira kayo makita. Yung mga classmates nyo. Bye. Bye, Yuna. Bye, classmates. Bye po. How cute. Bye, classmates.
Bye! Teacher. Bye! Bye, Bye-bye, Nick Matthew. Bye-bye. Bye! Ipopost ko na lang po yung mga PowerPoint natin. Bye-bye po. Bye, mga bata. Thank you po.